Magandang gabi mga kapatid kay Kristo. Sa gabing ito ay mababasa natin ang ating devotion sa ikalawang chapter ng Efeso. At kung may hawak po kayong Biblia, makipagbuklat kayo sa akin at atin pong basahin ang Ephesians chapter 2. Maiksi lamang po ito, meron po siyang 22 verses. Pero bago ang lahat, nais ko pong pasalamatan ang Panginoon at muli niya ulit akong binigyan ng pagkakataon na makapag-share ng kanyang salita. At atin pong basahin ang kanyang salita. Dito sa Ephesians chapter 2, dati parang mga patay na kayo sa harap ng Diyos kasi makasalanan kayo at di kayo sumusunod sa Kanya. Nung time na yun, yung masamang diskarte ng mundo ang sinunod ninyo. Sinunod ninyo ang leader ng mga evil spirits. Siya ang nasusunod sa mundo ngayon at kontrolado niya rin ang mga taong hindi sumusunod sa Diyos. Actually, ganito tayong lahat noon. Yung mga makasariling pagnanasa lang ang sinusunod natin. Ginagawa natin kung anong gustong gawin ng katawan at isip natin. Kaya sa natural nating pagkatao, pare-pareho lang tayong paparusahan ng matinding galit ng Diyos. Pero mayaman sa awa ang Diyos at mahal na mahal niya tayo. Verse 5, kaya kahit patay tayo spiritually dahil sa mga kasalanan natin, binuhay niya tayo kasama ni Kristo. Naligtas tayo dahil sa sobrang kabaitan ng Diyos. At dahil united tayo kay Christ Jesus, binuhay tayong kasama niya at sinama niya tayong mamuno sa langit. 7. Ginawa niya to para pagdating ng panahon, maipakita niya ang sobra-sobrang kagandahang loob at pagmamahal niya sa atin sa tulong ni Christ Jesus. Sobrang bait ng Diyos, kaya niligtas niya kayo dahil sa faith nyo at hindi yun dahil sa sarili nyong efforts. Regalo ito ng Diyos, hindi yun resulta ng mga ginagawa ninyo para walang maipagmalaki ang kahit sino. Verse 10, kung ano tayo ngayon, ang Diyos ang may gawa nun. Ginawa niya tayong united kay Christ Jesus para gumawa ng mabubuting bagay na hinanda na ng Diyos noon pa para gawin natin. 11. Tandaan ninyo yung dati ninyong kalagayan. Pinanganak kayo na mga Gentiles at tinawag na mga dituli ng mga nagsasabing tuli. Tuli daw sila dahil sa ginagawa nila sa katawan nila. Nung time na yun, nakahiwalay kayo kay Christ. Hindi kayo kasama sa Israel, ang bayan na pinili ng Diyos. Hindi kayo kasali sa kasunduang nakabase sa mga pangako ng Diyos sa bayan niya. At namuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Dati, malayo kayo sa Diyos, pero ngayon, dahil nakipag-isa na kayo kay Christ Jesus, inilapit na kayo dahil yun sa pag-aalay ng buhay at dugo ni Kristo. Nung namatay
si Kristo sa krus, binigyan niya ng kapayapaan at pinagkasundo ang mga Jews at Gentiles. Winasak niya yung pader ng galit na dating naghihiwalay sa dalawang grupo. Binaliwala niya ang mga utos at batas ng Jewish law para bumuo siya ng isang bagong bayan mula sa dalawang lahi na united sa kanya para magkaroon ng kapayapaan. 16. Nung namatay si Christ sa cross, tinapos na niya ang galit nila sa isa't isa. Ginawa niyang iisang katawan ang Jews at Gentiles. At pinagkasundo sila sa Diyos. So, dumating si Christ at pinreach niya ang magandang balita ng kapayapaan sa lahat. Sa inyong mga Gentiles na dating malayo sa Diyos at sa mga Jews na malapit sa Diyos, dahil kay Kristo nakakalapit tayong lahat sa Ama sa tulong ng iisang Espiritu. Kaya kayong mga Gentiles, hindi na kayo tinuturing na mga dayo o taga-ibang bansa. Mga citizens na kayo kasama ng bayan ng Diyos at kasama kayo sa pamilya ng Diyos. Para kayong building, tinayo kayo sa pundasyon na nilagay ng mga apostles at prophets kung saan si Kristo Jesus mismo ang pinakamahalagang bato. Dahil sa Kanya, nagsasama-sama ang mga parte ng buong building at nagiging isang banal na templo na para lang sa Panginoon. Last verse 22. Dahil sa pagiging united ninyo kay Christ, sama-sama din kayong tinayo para maging bahay na tinitirhan ng Diyos sa tulong ng Holy Spirit. Mga kapatid, maraming tao ang nag-aakala na ang paggawa ng mabuti ay siya lamang or siya ang paraan upang sila ay makapunta sa langit. Kahit sinong tao siguro na tatanungin natin kung gusto nilang makapunta sa langit ay walang kagatol-gatol na sasagot ng oo kaagad. Pero karamihan sa kanila, ang akala nila, ang paggawa ng kabutihan ang siyang magdadala sa kanila sa langit. Pero mga kapatid, kung atin pong babasahin sa verse 8 and 9 ay malinaw na sinasabi dito na tayo ay makakapunta sa langit o kaya'y maliligtas mula sa kapahamakan sa pamamagitan lamang ng grasya ng Panginoon. Dahil sa ating sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon dahil sa pananampalataya lamang. Napansin nyo ba mga kapatid na ang word na lamang o alone, sabi niya sa English, ay nabigyan diin. Sapagkat sabi sa verse 9, kung atin pong ipagpapatuloy ay upang wala sino man sa atin ang pwedeng magmalaki na gumagawa siya ng kabutihan upang siya ay maligtas. Marahil, may mga na-encounter kayo na mga taong nagsasabing okay lang na hindi nagsisimba basta gumagawa ng mabuti. Baka sinasabi pa nila, mas mabait pa nga ako kaysa sa mga nagsisimba eh. Yan ang mga kadalasan na maririnig natin mula sa mga taong righteous. Para bang sinasabi nila na kaya nilang bilhin ang kanilang kaligtasan sa pamamagitan nga ng paggawa nila ng mabuti. Pero
Mga kapatid, malinaw po sa Biblia. Ang sabi niya, we are saved by grace through faith alone. Malinaw po doon dito sa Biblia na ating nabasa. We are saved by grace through faith alone. At ang paggawa ng kabutihan ay bunga lamang ng pagkakaroon natin ng tunay na relasyon natin sa Panginoon. At dito naman po sa versikulo 12, verse 12 hanggang 16, sinasabi dito mga kapatid, ang isang bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon sapagkat nagkaroon tayo ng pagkakataon na mapabilang na maging anak niya at mapabilang sa kaharian niya. Mga kapatid, hindi naman talaga tayo kasama ng mga hintil sa original plan na maliligtas eh. Ito'y sa mga Hudyo lamang, ngunit sa habag ng Panginoon sa mga tao, ginawa niyang free ang salvation sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesukristo. Inalis niya ang barrier sa pagitan ng mga Hudyo at hintil. At tayo ay pinag-isa kay Kristo. Sa makatuwid mga kapatid, marapat lamang na tayo'y magpasalamat sa Diyos. Nakakalungkot mang isipin na sa panahong ito ay yung mga Hudyo na hinirang pa man din ng Diyos ay sila pa ngayon ang hindi naniniwala kay Kristo. Pero mga kapatid, ano man ang mangyari, ay huwag natin sanang bitawan sa pagkakataon or ang pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Subukan man tayo ng panahon, ay andyan pa rin tayo, naghihintay sa pangako ng Panginoon ang makarating sa langit. Ito po mga kapatid ang aral na gustong ipaalala sa atin ng Panginoon. Magandang gabi sa ating lahat at purihin ang Panginoon.